Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. At tayo po ay pinagpala sapagkat tayo ngayon ay nandito sa tahanan ng Diyos. Amen. At bawat isa po sa atin ay binigyang oportunidad na ito isang pribileyo na tayo na naman ay makapagpuri at makasamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu. Amen. Natutuwa pa ba kayo na nandito kayo sa loob ng tahanan ng Diyos? Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. At napakaiksi po ng panahon, napakabilis ng araw na kung saan February 3 na ngayon. At 10 buwan na lang ay, 4 pala, February 4, sorry. February 4. 10 buwan na lang, Pasko na naman. At napakadali. Kung kailan lang tayo nagpasko, ngayon Pasko na naman, 10 buwan na lang. At yes, of course po, this day is so past because it's already in month of February. Since this month is known as Love Month, our theme will be the power of God's love, yung inawit natin kanina. At alam po ninyo, habang inaawit natin yon, yung mayroong kurot sa puso natin, yung diwa ng Espiritu ng Diyos na kung saan nararamdaman natin. And we receive Jesus as our Lord and Savior. We also receive His love, which give us the power to live and life pleasing to Him. Siya ho ang nag-uudyok sa atin yung pag-ibig na kung saan na siya ang pinagmulan. And our first topic is God's love powers to you to overcome the sin. Ang first topic po natin, yung ang pag-ibig ng Diyos na kung saan na ito ang magiging susi ng tagumpay natin sa mga kasalanang nakaamba sa bawat isa sa atin. At alam po ninyo, ang pag-ibig ay mayroong 3 kategorya na kung saan na sinasabi or different kinds of love na kung saan may ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ito ang ating pag-uusapan, yung maka-Diyos na pag-ibig. Subalit, gusto ko lang kayong bigyan ng ibang insight sa mga pag-ibig na kung saan tinawag na phileo. Yung phileo love, yung brotherly love or friendship love. Kung saan yung ginamit ito at ito ang tanong ng ating Panginoong Yesus kay Pedro. At ang sabi nga, if we love Him, He used phileo, which speak of affection, fondness, and liking the other's comparable relationship. Ang isang relasyon ganito ay isang parang pagkakaibigan o isang companion. Yan ay tinawag na kung saan na phileo love. At yung eros love naman po is the sensual love between people who are sexually attracted to each other. Yung namamagitang pag-ibig ng mag-asawa, yung partner. Ang tawag ho diyan ay eros love. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay iba. Yung agape love na kung saan na sinasabi, ito ay isang pag-ibig, ang pag-ibig na maka-Diyos, ang kanyang pag-ibig ay a selfness and unconditional, often sa lahat ng universal, sa kabuuan, sa bawat isa't isa, hindi lang sa iyo, kundi sa kabuuan na unconditional love. Yun ho ang pag-ibig na pinadama ng ating Panginoon. Romans chapter 5:8, anong sinabi? Tayo'y makasalanan pa. Pinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo'y makasalanan pa, sapagkat siya ay namatay sa krus. Ayan ho. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo, namatay na ang ating Panginoon. Ngayon po, kinakailangan maunawaan natin kung ano at papaano ang gravity yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating puso. Akala natin kasi yung comparison of love ng Diyos ay parang yung nabanggit lamang na ako'y umiibig sa aking asawa na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi ho ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kundi ang pag-ibig ng Diyos, mismo ang kanyang bugtong na anak ay inihain, ay kusang binigay at pinagkalob
at ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Walang katumbas yun, no comparison, walang kondisyon, kundi ang pag-ibig na yun ay nagmula sa Kanya. Yan ang kalikasan ng Diyos. Kalikasan niya po ang pag-ibig. Yan ang kalikasan ng ating Panginoon. Amen! Parang hindi kayo natutuwa sa pag-ibig ng Diyos na kung saan yan ang kalikasan niya. Na ang sabi nga, dito sa 1 John 4:10, ito ang teksto natin, 10 and 19. This is love, not that we love God, but the love us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. We love because He first loved us. Kaya tayo natututong magmahal dahil una siyang nagmahal at unang ibinigay ang kanyang sarili. Amen? Ibig sabihin nun, tayo ngayon ay pwedeng magmahal sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos na kanyang unang ginawa para sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng isang pag-usbong na kung saan ang udyok ng kanyang espiritu o ng Santong Espiritu kaya nating umibig. Hindi ho galing sa atin yan, kundi galing pa rin sa Diyos. Amen! Kailangan po maunawahan natin ito sapagkat ito ay napaka-importante upang sa ganoon ay hindi masayang at mabaliwala kung papaano ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, ay kailangan nating ipamuhay at ito ang ating gamitin na dala-dala sa pang-araw-araw nating buhay habang tayo ay mayroong journey dito sa lupang ito. Sa ganoon, tayo ho ay magtatagumpay. Amen. So sige po, bago po tayo magpatuloy, ay muna ay manalangin. Salamat po aming Diyos sa iyong pag-ibig na walang kondisyon. Katunayan, Panginoon, kami ay iyong kinalinga, iningatan, at kami po, Panginoon, ay iyong biniyayaan ng aming mga pangangailangan. Sino nga ba kami, Panginoon, kung bakit ganoon ang iyong paglingap sa bawat isa sa amin? Totoo nga, Panginoon, hindi namin malirip ang iyong pag-ibig kung gaano kalawak ito, kung gaano kalalim, at kung gaano kataas. Sapagkat tanging sa iyo lamang nanggaling ang ganitong pag-ibig. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan namin ito at sa pamuhay. Sa ganoon, O Diyos, ang aming mga sarili ay pwede kaming maglingkod at sumunod ayon sa pag-ibig na iyong itinakda sa bawat isa't isa sa amin. Ayahan mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon, na madama namin ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin upang makapagbigay siya ng unawa. At sa ganoon, Panginoon, ito ho ay aming mayakap sa pamamagitan ng salita na aming naririnig sa gabing ito. Salamat po, magpala ka, Panginoon, sa mga umihingi ng kagalingan sa aming kalagitnaan. Sa mabiyaya mong pag-ibig, Panginoon, ito'y kanilang matatanggap ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya naman po, O Diyos, ayahan mo, habang kami, O Diyos, ay nag-aaral ng iyong salita, ang sulok ng bahay-sambaang ito, iyong ang punuin ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Sa ganoon, Panginoon, hindi kami bababa rito na hindi mapala sa espiritual. Salamat. Patuloy ka naming pinupuri, pinararangalan sa aming mga buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpan muna natin ang Panginoon. Amen. Sa ating pong binasa sa teksto, sabi nga, this is love. Ito ang pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. And we love because He first loved us. Dito po kung makikita natin, mismo ang bugtong na anak ng ating Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang naging dahan upang tayo ay malinis sa ating kasalanan o mabayaran ang anumang uri ng ating kasalanan o karumian na tayo ngayon ay kanyang tinanggap bilang anak ng Diyos. At sa pamamagitan nun, siya lamang ang tanging pwedeng ialay at wala nang iba. Di natin pwedeng bayaran ang ating kasalanan. Na kung saan kahit ikaw ang mapapako sa krus ay hindi mo kayang bayaran ang iyong sariling kasalanan sapagkat hindi ka karapat-dapat at
ang tanging Panginoong Yesus lamang na walang kasalanan, na siya ang naging kasalanan natin, lahat ng ating kasalanan. Siya ay naging kasalanan na siya ay napako sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Tayo ngayon ay nalinis at napawalang sala ang bawat isa. Amen! Kailangan maunawahan natin ito upang sa ganoon, sabi ko nga kanina, yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa iyo upang sa ganoon ay mahintindihan mo at mayroon kang pagpapaalaga sa iyong sarili, wala ka ngayong karapatan na magsabi o magsumbat man. So, magtanong sa ating Diyos kung ano ang dinaranas mo at kung ano ang sitwasyon mo ngayon, kapatid. Sapagkat siya ang unang humibig at hindi mo man siya sambain bilang yung Panginoon at Diyos at tagapagligtas, hindi mababawasan ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Ganun po. Kaya dito, makikita natin kung papaano ang totoong pag-ibig ay yung katotohanan na nagmumula sa Diyos. Siya ang nagpalaya sa bawat isa sa atin. Nung siya ay ating tinanggap, lumaya tayo sa mga sumpa, sa kapangyarihan ng kanyang pag-ibig, at tayo'y pinagpala at nabago ang ating pagkatao. Sapagkat siya mismo ay inibig niya ang bawat isa. Amen. Alam niyo po, kung hindi ka inibig ng Diyos, ano ka kaya? Balikan mo ang buhay mo nung ikaw ay isang taong mabisyo at the age of 25 or 30. Magbalik tanaw ka lang kung anong ginagawa mo nung ikaw ay kaaway ng Diyos. Ako po, nung panahong iyon, lahat ng bisyo ay nasa akin. Di ko akalain na tatawagin ako ng Panginoon na iharap sa inyo ngayon na ihayag ang kanyang salita at katotohanan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung hindi mo inaalala yon, mayroon kang pagmamalaki sa iyong sarili. Kung minsan sasabihin mo, kaya ko napagtagumpayan ito sapagkat ito'y ginawa ko. Kapatid, gawin mo man ang lahat ng bagay sa iyong kakayaan. Kung hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at udyok ng banal na Espiritu, walang kabuluhan at hindi ka magtatagumpay. Sa Kanya pa rin ang lahat ng yan na pinanggagalingan. Kaya ganito kabigat, ganito ang gravity ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan sa bawat isa sa atin, habang daladala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mayroong tayong buhay na ginagawa o mayroong tayong buhay na dinadala sa pang-araw-araw na mayroong positibong pananaw na mahal ka ng Diyos kung bakit ka nandito upang sa ganoon, bigyan mo ng importansya ang buhay mo at gawin mo ang lahat upang siya ay mapapurihan at masamba sa Espiritu at katotohanan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming umahadlang kung papaano ang pagkakilala natin sa Diyos kung minsan ay parang kagaya lang ng pangalan na Jesus lamang, ganun. Subalit, alam niyo po ba na kung ikaw ay mayroong malasakit at mayroong pag-intindi sa pag-ibig ng Diyos, tuwing nababanggit ang pangalang Jesus, iba ang nararamdaman mo. Iba ang iyong pagkatao sapagkat umiiral at naaalala mo kung gaano ka inibig ng Diyos. Kaya nga po, bawat isa sa atin kailangan malaman natin ito. Hindi dahil sa lahat ng kinikilos natin, pwede tayong umibig sa ating asawa na ganito ang pagmamahal mo, yung sasabihin mo nga, yung, actually sasabihin mo sa sumpaan ninyo, in sickness and health, at maging sa kawalan o kasaganaan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, iba. Kung nagagawa mo man yan, pero ang sa Kanya, iba. Kanyang ibinigay ang buhay para sa iyo, kapatid, upang ikaw lang ay makasama niya sa kalangitan. Imagine. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko, kung minsan ay inahalala ko, Lord, totoo nga po, napapaiyak ka kung alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Di ko alam kung anong sitwasyon ninyo sa buhay ngayon. Subalit, anuman ang sitwasyon mo ngayon, alam ko, dapat mangibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos upang makayanan mo. Sapagkat kung hindi mangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos, sasabihin mong parang ang Diyos ay unfair.
Bakit ako ay ganito? Bakit sila ay ganito? Kapatid, nais ko po na bawat isa sa atin kailangan ay maintindihan natin. Bakit nga ba inibig ng Diyos? Eh di balikan mo ngayon ang buhay mo. Ako, binabalikan ko. Sabi ko, oo nga. Walang direksyon. Isang tao na sa harapan mo ay kaaway mo ko. Pero ako'y inibig mo. At sa ganoon, nanaisin ko kung paano mo ko inibig, ganun din naman kita iibigin sa aking buhay. Amen! Kapag ganito ang naging kaisipan natin, ikaw ay mapapalayo at sigurado ako, kapag ganito ang inilagay natin sa ating isipan, lahat ng mga kasalanan o lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, tiyak itatakwil mo, kapatid. Sapagkat ang sentro ng pag-ibig na inuukol mo ngayon ay ibinabalik mo sa ating manlilika at sa ating tagatubos na pagliligtas sa iyo ng iyong buhay na si Kristo. Kaya nga, if we have His love will cause you to hate what is evil. Kamumuhian mo ang kasalanan. Kamumuhian mo anumang bagay na gawa ng Diablo, siguradong hindi mo tatangkilikin. Kung ganoon ang gravity ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, na ito ang umuhudyok sa iyong isipan at puso at sa buhay mo pang araw-araw. Sabi sa Romans 12:9, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Anong pang-aawakan mo? Anong dapat mong gawin? At saan mo ilagak ang iyong sarili? Sa mga mabubuti. Sa mga bagay na kung saan na ito ay hindi laban sa Diyos. Psalms 97:10 sabi na, let those who love the Lord hate evil. Ang sino mang nagmamahal sa Diyos, kamuhian mo ang kasalanan. Maliit man yan o anumang over ng mundo na iniisip mo na ito ay makakaibsan sa sitwasyon mo. Anong gagawin mo? I-refuse mo, kapatid, sapagkat yan ay hindi tinatangkilik at hindi tatanggapin ng Panginoon. Amen! Ganito po kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Minsan di natin naiintindihan. Akala natin dito na tayo ay sumipot sa mundong ito para mabuhay, umasenso, at pagkatapos ng 100 taon ay mamamatay. Walang direksyon ang buhay. O kaya naman, kaya ka nandito upang sa ganoon na ang mga kaibigan mo ay asensado, kailangan ako'y asensado. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ganoon, kundi alalahanin mo kung bakit inilagay ka ng Diyos dito sa mundo, na kung saan siya ay umihingi ng kapurian para sa iyo upang siya ay sambain. Amen. Yun lamang po. Sabi nga ng Ecclesiastes, walang tungkulin ng tao, kundi ang matakot sa kanyang malilikha. Walang katungkulan na dapat gawin. Yun lang. Kaya, kung ganoon, pwede natin palang i-refuse kung inaalala natin ang nasa sa ating kalooban na kung saan na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa bawat isa. Sapagkat iyan ang magiging udyok o siya ang alarma kapag tayo ay kinokonsensya. Sapagkat yan ay naririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, true love of God will always love God. Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, and I hate pride, arrogance, evil behavior, and perverse speech. Yung perverse speech na kung saan na binabaluktot mo o kaya yung mga hindi hangkop na pananalita o kaya yung mga malaswang pananalita na naririnig mo, dapat kamuhian mo yan. Kapag ikaw ay nag-e-enjoy dyan, ibig sabihin, hindi pa sigurado na ikaw nga ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng anak ng Diyos, sila'y lumiliis sa lahat ng hindi kaaya-ayang pakinggan na hindi angkop sa kanyang pandinig. Kaya nga, sa 1 Corinthians 13:6 ang sabi,
Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Ano ho ang ibig sabihin? Ang pag-ibig, siya ay nagagalak sa katotohanan. Kaya kung minsan, gaano man kahirap, o gaano man kalaki ang iyong hinarap dahil yung pag-ibig na umiiral sa iyo, kinakaya mo at sinasantabi yung mga bagay na iniisip mo kung minsan ay ikaw ay sinusuulan sa isang bagay at hindi ito saklaw ng pag-ibig ay kaya mong tanggihan. Kaya kung minsan sabi ng iba ang bobo mo, oportunidad na yan ay rinepuse mo pa. Hindi niya naisip o hindi na naunawaan yung pag-ibig mo ay nagdadala ng katotohanan sapagkat alam mo na mayroon kang takot sa Diyos. Hindi naiintindihan ng mundo. Kaya yung mundo, kung minsan tayo ay kanilang pinagsasabihan sapagkat wala silang unawa. Sapagkat ang isinilang sa Espiritu ay Espiritu at ang isinilang sa laman ay laman. Kaya dito, tayo ay ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, kaya tayo naging anak ng Diyos. Kaya ngayon, nauunawaan natin ang mga sakripisyo, ang mga pagsubok, kakayanin natin sapagkat ito ay galing sa Espiritu na kung saan na tumataan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Dapat po na bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganitong pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hindi natin magawa. If you truly love God, you will never do evil. Amen? Parang konti lang, yung iba gusto pang magpatuloy. Alam niyo po ba na kapag kayo'y nagpapatuloy, you are the children of devil. Yan ang ibig sabihin. Kasi, he who led in the Spirit of God is a children of God. Ngayon, kung hindi ka niya pinangungunaan ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay anak ng demonyo. Ayan. Kaya masasabi na hindi ka anak ng Diyos, kundi ikaw ay kaaway ng Diyos. If you have His love will cause you to live in holiness. Ito ang magiging bunga. Namumuhay ka na may kabanalan. Ay, pastor, na yung iba, sasabihin nila na, wag ka naman ganyan. Usapan na lang, gusto mo, angkop pa sa usapan na nanggagaling sa Biblia. Ibahin mo naman, iba ang okasyon ngayon. Kapatid, tandaan mo, sa salita ng Diyos, whether you eat or drink, do it in the glory of God. Amen. In all occasions, kinakailangan ang sentro pa rin at nangingibabaw yung pag-ibig ng Diyos. Sa ganoon ay hindi ito malilimutan nino paman bilang isang Kristiyano. Gawin mo natin ito. Sapagkat kung hindi mo ginawa yon ay sasabihin na, ano lang naman lagi. Pagkatapos gusto mo, biblical pa rin. Tayo nga ay nabubuhay dito sa mundong ito. Sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya mayroon tayong tinanggap na pag-ibig sa Panginoon. Kaya, sa Psalms 32 verse 8, ano huwang sinabi? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ibig sabihin, alam niyo po ba na tayo ay nakaguhit sa palad ng Panginoon at tayo ang apple of the eye ng Panginoon. Tayo ang kanyang tinitingnan. Walang nakakalampas sa mga anak na matapat ng Diyos sa araw-araw na kanyang ginagawa. Sapagkat mayroong pagkalinga ang Diyos sa bawat umiibig sa Kanya. At ang umiibig sa Diyos, sabi nga ni John, na kung saan nananatili ang pag-ibig rin ng Diyos sa Kanya. Amen! Kasi kapag wala ka ng pag-ibig, hindi naman mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Subalit kung ikaw ay umiibig sa Diyos at lagi mong sinusunod kung ano ang ninanais ng Diyos, na ikaw ay lumalakad bilang isang matuwid na tao sapagkat ang Diyos na yung sinasamba ay banal, kaya ngayon ikaw ay gumagawa at lumalakad sa kabanalan. God will guide you as follow His way because of His love for us. Iga-guide ka niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. At iyan ho ang mag-aakay
Kaya kung minsan napapalis ka man, pero ang iyong sarili kung minsan mayroong laban at tanong na kung saan, bakit ko ginagawa ito? Bakit ako nandito? Kung minsan gano'n, tanong mo sa iyong sarili. Kasi nga, alam mo, mahal ka ng Diyos. At nang nananaan sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi nga, nililid ka at inaakay ka ng ating Panginoon. Ezekiel 36:26-27 ang sabi, I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulation. So dito pa lang, nung tayo'y nakipag-isa sa ating Panginoon, in 2 Corinthians 5:17, ang luma nating pagkatao, ito ay nawala. At ang paparating sa buhay natin, ang pagkilos natin na pangkasalukuyan ay yubong pagkatao, na bagong pagkatao na kung saan na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung decrees and regulations na kung saan ito ay nais nating tupdin upang sa ganoon tayo ay makatupad sa ginagawa natin paukol sa Diyos sapagkat ang sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Amen. Mahal niyo po ba ang Diyos? Therefore, we will obey the commandments of God, the decrees of God, because our God is holy and righteous. Amen. Ito ang dapat nating gawin. Siya ay banal at matuwid. Kaya kung siya ay banal, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nasa atin, ano kaya ang laban sa Kanya? Walang laban sa Kanya. Kasi mismo ang ating Panginoon, ang sabi niya, if God is for us, who can be against us? Kaya kung ang pag-ibig mo ay nanatili sa Diyos, kahit isang batalyon pa ang mga demonyong yan ay kakayanin mo, kapatid, sa spiritual battle. Kaya ka lang natatakot at laging takot sa buhay ay hindi mo dama ang pag-ibig ng Diyos at wala kang pag-ibig sa Diyos. Subalit kung nananatili ang pag-ibig mo sa Diyos, anumang ingin mo sa Kanyang pangalan at panalangin ay ipagkakalob ng Diyos. Yun lamang na mayroong pananatiling pag-ibig ang sinasagot ng Diyos sa Kanyang panalangin. Amen. Kaya kung minsan nagtatanong tayo kalambat ko ng manalangin hanggang ngayon matutupad. Kapatid, paano kaya ang iyong relasyon o ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at ikaw ba ay umiibig sa Diyos? Nasa sa atin pa rin kung papaano magtatagal o madidelay ang mga biyaya na ating iniiling. Kaya anong dapat natin gawin? Kung inibig tayo ng Diyos ng walang kondisyon, bakit hindi natin pwedeng ibigay ang ating sarili na living sacrifice sa Kanya? Na kung saan, anuman ang estado o nangyayari sa kasalukuyan ay wala kang pakialam sapagkat meron ka pa ring Diyos na kumakalinga at alam mo na mayroong Diyos na umibig sa iyo at ngayon ikaw ay may pagtitiwala, pananampalataya na mahal ka ng Diyos. Iyon ay nangangahulugan, ikaw ay anak ng Diyos at patuloy kang umiibig sa Diyos. Amen. Ikaw ngayon ay nabubuhay sa kabanalan. At dito, this is the scripture was promise made by God in the Old Testament that was fulfilled in the New Testament. Sabi nga sa Hebrew 10:15-16. The Holy Spirit also testified to us about this. First, He says, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Alam niyo po, noong tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, hindi na scroll o hindi na mga sa batong tableta na ang mga decrees na ating kundi inilagay niya sa ating puso at ikinintal sa ating isipan. Ngayon, kapag hindi mo alam o kapag hindi mo naaalala na mayroong kintal sa isipan mo na kung saan nilagay sa puso ang decrees ng Panginoon, ikaw ay parating naglalakad doon sa walang kabanalan. Subalit, kung andyan lagi yan at iyong inaalala, hindi na kailangan pang i-remind sapagkat ang banal na Espiritu i-remind ka, kapatid. Nagre-remind ng banal na Espiritu. Kung minsan sasabihin niya, wag mong gawin yan. Kasi hindi nakakalugod sa Panginoon.
Ano lang konti lang naman tikman ko lang Sasabihin ng yung budi, anak ka pa naman ng Diyos, pagkatapos ay gagawin mo yan. So kailangan nadadarama natin at lagi nating naririnig ang tinig ng Diyos. Sa ganoon, mananatili ang pag-ibig natin sa Kanya sapagkat yan ang Kanyang iniintay sa bawat isa. Kaya dito, we are able to live in holiness because we receive the Holy Spirit. By receiving Jesus as our Lord and Savior, receiving in His Spirit give us love. Yung pag-ibig na nga binigay niya, which empower to us the holy lives. Yung banal na pamumuhay ang ipinagkaloob niya. This is the grace that God give us the power to resist worldly passion as well. Yung mga bagay, yung pain ng mundo, pwede natin itong itakwil sapagkat alam na natin yon. Yung alam niyo ho ba na kumisan ay bagay na may kasabihan na amoy pa lang alam mo na. Yung kapag naaamoy mo na ito ay hindi kabanalan, alam mo na. Ibig sabihin, itakwil mo na. Kasi alam mo na alam mo na ang mangyayari yung iba naman, baka amoy pa lang ng kasamaan ay nag-e-enjoy at ikaw ay nag-iintay upang ito ay dumapo. Aba, ang mangyayari sa'yo, ikaw ay mapapawalay sa Diyos. Masisira ang iyong relasyon kay Kristo. Titus 2:11 and 12. Mangyayari ang mga bagay na to ay, for the grace of God has appeared, the offer salvation to all people. Sa biyaya ng Diyos. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Sabi nga sa ibang salin, it teaches us to say no to sin. Dito sa ungodliness and worldly passion. And to live self-control, upright and godly lives in this present age. Sa ganitong pamumuhay natin sa pangkasalukuyan, meron tayong kapangyarihan at ang kapangyarihan na nasa sa inyo, ang banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Panginoon na sumasa atin. Kaya tayo ngayon ay nagkakaroon ng isang kaisipan na pwede nating sabihin o pwede tayong imiwalay sa anumang bagay na ito'y patungo sa kasalanan. Ito'y biyaya ng Panginoon. Bakit biyaya? Kasi kapag hindi biyaya ng Diyos yan, ang sabi nga, ipagmamalaki mo, kasi ako matured kaya kaya kong paglabanan yan Aba kapatid, sabi ng Biblia, huwag kang magmayabang na ikaw ay matatag. Baka ikaw ay bumagsak. Amen? Sa biyaya lang ng Diyos, kaya ka nagiging matatag, hindi sa iyong sarili. Sapagkat ikaw ay babagsak kapag sinabi mo yon. Kaya nga, ang mga bagay na nagagawa natin, lagi nating ipauna ang Panginoon. Lagi nating alalahanin na mahal tayo ng Diyos. Alam mo, kapag yan ay lagi mong sinasabi na mahal ako ng Diyos sapagkat alam ko ay kakayanin ko ito at hindi ako yung lagi mong ini-exercise yan, sigurado ang kaaway, kahit anong ibato niya sa iyo, kahit anong gawin niya, kung minsan gagawin ba niya na pahirapan ka niya, sasabihin mo pa rin yon, ay magsasawa siya. At alam niya kung ano ang inyong stand pag pinag-uusapan ng relasyon kay Kristo. Kaya siya ay aaripas ng takbo at iiwanan kanya at mag-anap siya sa mga maiina. Sasabihin niya, masyadong malakas ito, di ko kaya. Aanap nga ako. Ayun, mahina. Ayan. Isisila ko ito. Sabi nga ni Pedro, ang kahaway ay parang isang leon na umaatungal na naghahanap ng masisila. Yung mga mahina, yung walang nilalagay sa kanilang buhay na kung bakit sila minaal ng Diyos. At ang pag-ibig na yan, ang siyang nagiging sandata natin na kung saan na ito ay nagbibigay ng pananampalatayang malalim at relasyon na malapit sa Diyos. Kaya dito, ang sabi nga ni Titus, dahil sa biyaya, mayroon tayong self-controlled. Yung self-control na yan ay pagdidisiplina sa sarili. At alam niyo po ba sa pagdidisiplina sa sarili, hindi lamang usapang mga bagay na kung saan na
material yan. O kaya naman ay kasama pa rin dyan ng pagkain, kasama pa rin ng pananamit o bagay na spiritual pa rin, kasama pa rin. Kung minsan ay, kung kulang ka sa pagbabasa, disiplinain mo ang iyong sarili, magbasa ka. Kung puro kain ka naman, disiplinain mo ang iyong sarili, magbawas ka. Kung puro katulog, disiplinain mo ang iyong sarili, lagi kang gising. At lagi kang magpuri sa Diyos. Ibig sabihin, mayroon kang self-control. Alam mo kung anong mabuti. Alam mo kung anong nakapagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Upright and godly lives. Yung mamuhay ka na makadiyos. In this present age, sabi nga, sa kasalukuyan, hindi ito sinabi sa mga naunang apostol o naunang Kristiyano, kundi maging sa kasalukuyang panahon ng sabi niya. Bakit kaya sinabi ng Diyos yon? Kaya sinabi ng Diyos na pinasulat niya ito kay Titus. Kasi nga alam niya, ang mundo ay pasama ng pasama. Hindi mo kakayanin kung hindi pinaalala sa pamamagitan ni Titus ang pagsulat. Even in the present age, ang sabi nga. Kaya, hindi ho nagkukulang ang Panginoon at siya'y laging timing. Amen. Angkop ang kanyang salita. Hindi kumupas. Hindi, noon pa lang yan. Hindi ho, maging sa ngayon. Alam niya ang nangyayari. Kaya tayo ay kanyang inihahanda. Inihahanda tayo ng Panginoon upang sa ganoon tayo ay managumpay at tayo ay makalakad na isang Kristiyano na matuwid at sa kabanalan ng Diyos ang aanapin ng bawat isa sa atin. Dito ba ho, upon receiving the Holy Spirit, we receive His love and grace. Kaya mayroon charts na love and grace, naalala ko. Yung biyaya, yung pag-ibig niya at biyaya ng Diyos ay sumasa atin sapagkat bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu nga, ang kapangyarihan niya ang siyang nangunguna. Kung hindi mo ayahang mapigati sa iyong pagpili o desisyon na gagawin sa iyong buhay. Kaya, kung minsan nakakalimutan natin, alam nyo, igit na malakas kung minsan ang ating sarili kapag hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yung sarili nating kakayaan ng nasusunod. Napakalakas ng laman. Nagiging kaaway mo mismo ang iyong sarili. Kaya nga si Pablo, sabi nga, kapag gusto kong gumawa ng mabuti, ay umahad lang naman ng masama. Kapag gumagawa ako ng masama, andyan naman ang mabuti. Ibig sabihin, hindi niya mapakunwari sa kanyang sarili na kung saan na gusto man niyang gumawa ng mabuti pero andun pa rin ang masama na kung saan na ito ay umihila, parang ito ay ang nagiging barriers sa kanya na hindi magawa ang mga bagay. Gayon din tayo. Subalit, kung lagi nating isaulo at ilagay sa ating isip at puso na kung gaano ang pag-ibig ng Diyos na tayo'y pinili at tayo'y tinawag na maging banal, ibig sabihin, tayo ay kakaiba at mag-ari tayong lumakad at maaari tayong mamuhay na kakaiba sa ating kapaligiran sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo, isang Diyos na banal at matuwid. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Kapatid, John 14:26, anong sabi? The advocate of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. We remind you of everything I have said to you. Dito, ang banal na Espiritu ng Diyos na ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Ama na kung saan ang Panginoon ay umakyat sa langit. Kasi nga, kung hindi mangyayari ang banal na Espiritu ay iniwanan sa atin sa pag-akyat sa langit ng ating Panginoon, sasabihin natin na tayo ay walang kakampi. Sapagkat mismo ang ating Panginoon ay umakyat sa langit at iniwan niya tayo. Subalit mangyayari ito ang sabi ng Panginoon. Kung hindi ako aakyat sa langit, kung hindi ako lilisan, hindi isusugo ng Ama ang advocate o ang magbibigay ng kaaliwan sa bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos na kung saan ay kasama pa rin natin at nadarama natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya, kung minsan ay mayroon kang lakas loob na harapin
ang mga bagay na kung saan na kahit ito ay mga espiritu na umaatak o kung saan ay ikaw ay tinatakot, kaya mo pa rin harapin yan sapagkat igit na malakas ang espiritu na nasa atin. 1 John 4:4, ang espiritu na ipinagkaloob ng ating Panginoon at kaysa espiritu ng mundong ito. Ito ang sabi. Amen. Mayroon tayong power, kapangyarihan na iniwan ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi siya alis, walang kapangyarihan na iiwan sa atin. Alam nyo, kung babasahin mo yung John 14:1, ang teksto noon ay kabalisaan sa mga apostles. Pero sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang sabi nga niya, manampalataya kayo sa Ama at manampalataya rin kayo sa akin. Huwag kayong mabagabag o huwag kayong mabalisa. Ang sabi, kundi sana ako'y mauuna sa langit. At that time, ang mga apasal ay sila ay gulong-gulo sapagkat sinabi na ng Panginoon na siya ay lilisan. Pero sinabi niyang, huwag kayong mabalisa. Balisa na nga sila, pero huwag kayong mabalisa. Kaya kung babasahin mo ang teksto ng John na yon, na patuloy mo pa rin basahin, at yun ay dugsungin mo doon sa 16:33, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, upang ang kapayapaan sa inyong puso ay maging ganap o ang pakikipag-isa ninyo sa akin. Tandaan ninyo, ang sabi niya, sa mundong ito, mayroong pigati, subalit napagtagumpayan ka na. Ang lahat ng ito, magpakatibay lang kayo. Kung titingnan mo, nagkulang ba ang Diyos o nagkulang ba ang Panginoon? Hindi. Kasi nga kaya hindi nagkulang, ibinigay niya ngayon ang banal na Espiritu upang sa ganon siya ang maging kaaliwan natin. Kaya kapatid, wala ka mang karapatan na kung saan nasabihin mong ikaw ay nalulungkot sapagkat andyan ang banal na Espiritu na tumataan sa iyo sapagkat ang sabi ni Pablo sa Korinto, hindi mo ba alam ang templo ng banal na Espiritu ang iyong katawan, ang sabi niya. Kaya nahisin natin na tayo ay may kagalakan at may kapayapaan. Paano yon? Lagi nating isipin na mahal tayo ng Diyos. Amen. Lagi nating isipin yon. Mahal ako ng Diyos. Kasi kapag hindi mo nilagay sa iyong isip yon, ikaw ay madadahig ng mundong ito. Gitlalo sa mga kaabalahan, sa iyong kapaligiran, o mga bagay na kung saan, na ito'y umihila at iniiwalay ka doon sa relasyon mo sa Diyos. Material na bagay, karandaman, wala yan. Kaya nagiging wala yan sapagkat meron tayong advocate, meron tayong kapangyarihan, ang banal na Espiritu. Kung may karandaman ka, ingin mo na ito ay magkaroon ng kagalingan. Ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos ay iyong i-demonstrate ngayon at itakwil mo sapagkat lahat ng uri ng pangalan sa mundong ito, lahat ay luluhod at ang mga dila ay magsasabing, si Kristo ay Diyos at Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng pangalan ay magpapasakop sa Kanya. Amen. Gawin ho natin yun. Kung gano'n ang pagkakilala natin sa Diyos, cancer man yan, kaya niya yan. Walang imposible sa Diyos at walang mahirap. Kakulangan man ng mga material na bagay, kayang ibigay ng Diyos yan sa kanyang may malang kaparaanan. Tuturuan ka nga ng banal na Espiritu na dumiskarte. At hindi ka tuturuan ng iba at hindi mangingibabaw ang kadilimang kaisipan na diskarte, kundi ang kabanalang diskarte. At yan ay totoo at matuwid sa harapan ng Diyos. At ito pa ay kabanalang nagagawa mo at ikaw tiyak pagtatagumpay sa iyong angarin. Ito ang sinabi. Upon receiving the Holy Spirit, we receive the love and grace of God. Ang biyaya niya. Kaya nga, in John 14:26, but the advocate, sabi nga, yung Holy Spirit, nasa sa atin na yan. The Holy Spirit will teach us all things that are pleasing to God. Tandaan mo natin, ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa iyo kung papaano mo mapapurian ng Diyos, kung papaano mo mabigyan ng isang pananampalataya. Remember,
ito ang dapat nating tandaan. Without faith, it is impossible to please God. Amen. How to please God? By faith. Yung pananampalataya mong malalim at yung matibay na relasyon ay yung i-demonstrate sapagkat dyan, mapiplease mo ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasayo. Imposible ho na ma-please natin ang Panginoon. Subalit, ito ay mapiplease natin with faith and trust to our Savior Jesus Christ. We have His love will cause you to obey His word. Tandahan nun natin, ang last nating punto ay to obey His word. Mag-obey ka lang, sumunod ka lang. Di mo naiintindihan, sumunod ka pa rin. Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos at hindi ka niya iiwanan. Sapagkat ang lahat ng yan ay alam niya. Jeremiah 29:11, ano ang plano ng Diyos sa iyo? May plano ang Diyos bawat isa sa atin. Ang plano niya, anong sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Pag declares the Lord, ibig sabihin, ito ay tinuldukan na. Ito ay pirme, ang sabi ng Panginoon, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Declares the Lord. Ibig sabihin, ito ay diniklara ng Diyos. Ngayon, bakit ka ngayon nalulungkot? Bakit ka ngayon nawawalan ng pag-asa? Kung ganon ang plano ng nagmamahal sa'yo. Amen? Ganon pala ang plano niya. Therefore, pang-awakan mo yan. Mahal ako ng Panginoong kong Diyos. Alam ko, ito ang plano niya sa akin. Kahit yan lang ang dadalhin mong verse from everyday, anuman ang iyong sitwasyon, kapatid, ikaw ay masasalba ng Panginoon sapagkat ang nangako diyan ay hindi taong sinungaling kundi Diyos na kung saan ang lahat ay nasa Kanya at kaya kang pagpalain sa anumang kaparaanan sapagkat ang sabi nga ng salita ng Philippians, buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit. Hindi nauubos, ipagkakalob ng Panginoon sa iyo na ikaw na may pangangailangan. Isipin natin, mga pag-aari ng Diyos yan. Hindi nauubusan. Kaya, bakit ka ngayon ay nag-aalinlangan? At bakit ka ngayon ay hindi makasunod? Alam mo naman na mahal ka pala ng Diyos. So kung gano'n, anong dapat mong gawin? To obey the word of God. Yung mag-obey ka lang. If you love me, keep my commandments. Ang sabi ng Panginoon. And I will ask the Father and I will give you another advocate to help you and be with you forever. Hindi naman yung, kung misa kasi ang iba, ito, maliw ito. Kapag umawit ka at nagpupuri, welcome Holy Spirit. Parang yung Holy Spirit ay umalis. Wine-welcome mo. Ibig sabihin, huwag mo nang i-welcome, andyan na yan. Kasi sasabihin, welcome Holy Spirit. Parang ang banal na Espiritu ng Diyos ay malayo. Pagkatapos ay tinatawagan mo, welcome Holy Spirit. Parang pinapapasok mo pa lang. Mali ho yun. Bakit hindi ka nakakagawa ng banal? O hindi ka nakaka-obey doon sa kanyang salita? Kasi hindi mo alam na hindi ka iniwanan ng Diyos sa pamamagitan ng advocate, andyan sa iyo ang banal na Espiritu. Ngayon, hindi ka lang umaakto na isang Kristiyano na pinangungunahan ng banal na Espiritu at hindi ka nag-obey. Kaya alam mo, wala ang banal na Espiritu. Pero kung ikaw ay umaakto sa pamumuhay bilang Kristiyano, banal ka at ikaw ay sumusunod, kailanman hindi mawawalan ng kapangyarihan ang banal na Espiritu na nasa iyo. Mga bagay na kung saan na tayo ay hindi natin naunawaan. Bakit ba? Ang Holy Spirit ba ay pumunta sa Mabalacat kaya mo wini-welcome? O pumunta kaya doon sa Arayat? Kapatid, mismo ang sinabi ng salita, obey His word. Do you know? Your body is the temple of the Holy Spirit. Therefore, andyan ang banal na Espiritu sa atin. Umakto ka lang upang sa ganoon ang banal na Espiritu ang mangibabaw sa pagkatao mo at hindi ang evil spirit.
Madalas pa nga, minamagnify ang demonyo eh. Pag nagpatotoo dito ang tao, sasabihin niyan, may sinabi sa akin ng demonyo kagabi. Nauna pang demonyo kaysa banal na espiritu. Madalas. Bakit ganon? Kasi nga, hindi ka umaakto doon sa salita ng Diyos na alam mo kung ano ang nasa sayo. Amen. Maraming turo ang Diyos sa atin. Maraming turo. Maging kami tinuturuan. Habang binabasa namin ang salita ng Diyos, ay mayroong malalim na turo sa bawat isa sa atin. Kaya therefore, wag po tayong mag-imagod at wag nating limutin ang salita ng Diyos. Obey His word. Ito ang pang-aawakan natin. Anong sabi niya? But you know how Him lives with you and will be in you. Anong sinabi niya? Basahin natin sa the Spirit of Truth. Ano ang Spirit of Truth? The Spirit of Truth is another name of the Spirit of God, the Spirit of Truth, or the Holy Spirit. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. Ang mundo, hindi nila ako tanggap. Kasi hindi ako kakilala, hindi nila ako nakikita. Pero ang mga Kristiyano na nakay Kristo, na nag-obey ng Word, alam niya, nasa Kanya ang banal na Espiritu. At ito ay Kanyang ina-acknowledge. Sapagkat iniingatan niya ang Kanyang sarili na hindi mapawalay sa relasyon niya kay Kristo. And sabi niya, but you know Him. Alam ninyo, dama ninyo. Kaya lang kung minsan nagiging talunan ang Kristiyano, sapagkat una nang nagsalita ang banal na Espiritu, pinilit mo pa rin ang sa iyo na kung saan na hindi mo inayahan manguna ang Diyos sa iyo. Lahat ng bagay, ipagkatiwala natin sa Diyos. Lahat ng bagay, ingin natin ang Kanyang pangunguna. Sa ganoon, pirmi ang ating kilos at galaw at pamumuhay sa mundong ito. Ikaw ay isang magiging matatag na Kristiyano kapag ganito ang ginawa mo, kapatid. Isa kang matagumpay na Kristiyano. Sabi nga, the world cannot accept Him, but you know Him. For He lives with you and will be in you. Anong sabi niya? Kung ikaw ay nabubuhay sa pangunguna ng Espiritu, at ako mismo ang Diyos na mananatili sa iyo. Amen! Napakasarap po ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig niya iba. Kasi kung minsan sabi ko, oo nga naman ko. Bakit kaya ang nanay ko ay norte? Ang tatay ko ay south. Pero silang nag-asawa. Kaya pala. Gusto ng Diyos na ako'y lumitaw sa mundong ito. Kaya sila'y pinagtagpo. Pag-ibig ng Diyos. Hindi nyo po naiisip yon kung minsan Amerikano pa nga ang nanay mo eh. Ay tatay mo, sorry, ang nanay mo naman ay Pilipina. Pero pinagtagpo. Bakit? May purpose ang Panginoon sa iyo, kapatid. Huwag mong baliwalain ang buhay. Napakaalaga ng buhay. Amen. Kaya anong gawin natin? Obey His word. Our desire to love Him is accompanied by our desires to obey Him, of course. And if we have this desire, the Holy Spirit will help us to always love and obey God. Surely. Kapag yan ay inilagay natin sa ating puso. Siguradong sigurado ho yan. At hindi magkulang ang Diyos sapagkat sa Kanyang biyaya, sapat na sapat ito. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. Ang sino mang nagtataguyod o sino mang tumutupad o ang sino mang mayroong pagkilala sa aking decrees at sa aking salita, ang sabi ng Panginoon, keeps them is the one who loves me. At ang sino mang nagmamahal sa akin, the one who loves me will be loved my Father. Amen! Anong sinabi? Ang sino mang nagmamahal sa akin ay mahal ng Diyos, Ama. Amen! Kaya, lahat ay mahal ng Diyos, subalit ang hindi nagmahal sa ating Panginoong Yesus, ang sino mang nag-refuse
o hindi tumanggap sa Kanya, nawawala ang pagmamahal ng Ama. Salita niya yan. At yan ay nakasulat. Anong sabi? The one who loves me will be loved my Father. And I too will love them and show myself to them. At ipapakita ng Panginoon ang kanyang sarili. Ipapakilala niya ang kanyang sarili sa iyo, kapatid. Jesus replied, anyone who loves me will be obey my teaching. So, obey the word of God. Kung mahal mo at nagmamahal ka sa Diyos, therefore, obey the teaching of God. Because the word of God is the will of God. Amen. Ano bang will ng Lord? Hindi yung magnegosyo ko bukas nung will ng Lord, masenso. No. Tingnan mo, magninegosyo ako sa salita ng Diyos. Paano kaya ang procedure na gagawin ko? Yan. I-guide ka nga eh. By His word. Dito. Sabi ng salita. Mirasta na naman kaya tithes kanyan, pastora. Hindi mo naman mawala yung tithes yan eh. Kasi nga, negosyo ang pinag-uusapan eh. Sabi niya, sige, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Basta't subukan mo ko. Dito nagpapasubok ang Panginoon. Salita ng Panginoon pa rin. I-guide ka pa rin ng banal na Espiritu. Amen! Ay, dindamdyan mo yung tithes, karitak na nalang migay, amen? I mean, ito salita ng Diyos yan. Hindi ko kami nag-iimbento, kundi pinagdudugsong-dugsong namin ayon sa gusto ng banal na Espiritu na marinig ng bawat isa upang tayo ay magkaroon ng kalayaan sa katotohanan. And Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and He will come to them and make our home with them. Sabi nga, anyone who does not love me will not be obey my teaching. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos at sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, subalit hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos, sinungaling ka. Ikaw ay taong sinungaling at ikaw ay kalaban ng Diyos sapagkat hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Hello, kapatid. Kung ganun pa rin ang iyong pag-uugali, bato-bato sa langit, magbago ka na. Ito ang parinig ng Panginoon sa iyo. Ito ang oras at panahon. Ito ang pagpapalaya sa iyo ng Diyos sa gabing ito. Gusto niyang tuldukan at tapusin na ang inyong pagkukunwari. Tinatawag mong, I love you Lord, nakataas ang kamay mo, I love you Lord, umiiyak ka. Pero paglabas, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos, kalaban ka pa rin ng Diyos. Sinabi ng kanyang salita, masakit ang salita ng Diyos. Pero ito ang magpapalaya sa atin. Anong sabi sa Hebrew na ang salita ng Diyos ay dobling talim, nakagaya ng espada na tumatagos ito at ito ay pinag-iwalay ang ating espiritu at kaluluwa. Ito ang kekang bulalo. Alam niyo ho, tumatagos ito sa kasukasuan ng tao. Masakit nga. Ngayon, kung naririnig mo ngayong gabi ito, praise the Lord, sabihin mo, Lord, totoo nga na mahal mo ako, Panginoon, sapagkat ayaw mo akong mapahamak. Kaya ngayong gabi, ako ay yung sinusumbatan at ako yung pinagsasabihan ng katotohanan upang ako'y lumaya. Amen! Ito ang sabi ng Diyos. Salita niya yan. Kaya kapatid, ito ang gravity ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakasarap. Napakasarap ng pag-ibig ng Diyos. And sabi nga dito, but the advocate of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Kaya kung magnegosyo ka, all things, sabi niya. Lahat ng bagay, hindi some things, all things. And I will remind you of everything I have said to you. Ito pang masarap. I-remind ka ng Diyos kapag ikaw ay nangihina, sasabihin ng Panginoon, ako ang iyong kalakasan, hindi kita iiwanan. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog ng problema, hindi ka malulunod sapagkat mahaba ang aking kamay at aking ikang ililigtas. I-remind ka ni Lord. Napakasarap ng pag-ibig ng Diyos.
mismo siya i-remind kanya. Kapag hindi natin naiintindihan ito, nawawalan ng saysay. Hindi ka mabago. Pumalakpak ka sa gabing ito, paglabas mo, kung hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, balik ka pa rin sa dati. Sumigaw ka man ng hallelujah, praise the Lord. Paglabas mo dito, kung hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo pa rin maibibigay ang iyong sarili. Balik ka pa rin sa dati. Obey His word. Ito ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi ho biro ang inaharap natin ngayon. Pahirap na ng pahirap. Subalit, ang lahat ng anak ng Diyos ay pagpapalain niya sa gitna ng krisis. Sila ay kanyang isasalba at sila ay kanyang paunlarin at uulan ng pagpapala sa kanyang mga anak. Gagawin ng Diyos yun. Bakit? Sinabi niya eh. I-remind niya. Nire-remind niya tayo. Jesus said, if we love and obey Him, the Father will also love us. Isn't true? That the God already loved us, even we are still sinners. Sabi ko nga in Romans 5:8, na ating binasa kanina. What does it mean? That He will love us if we love Him. Mamahalin ka ng Diyos kung patuloy mo siyang mamahalin. It is true. God loved us a people. In John 3:16, anong kanya sinabi? But not all people are experiencing the blessing of His love. Only those who love and obey Him will experience the God's abundant blessing. Tandahan mo natin. Anumang panalangin ang gawin mo, kapag hindi ka nagpatuloy na umibig sa Panginoon, hindi makakarating. Sabi nga ng Pedro, hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang siya ay tumugon sa panalangin mo. At ang Diyos ay nagtatakip ng tenga at hindi ka pinapakinggan dahil sa mga kasalanan na umahad lang na nasa sayo, kaya hindi natutupad ang pagpapala ng Diyos. Yun lang po. Yun ang sagabal. Kaya kapatid, in 1 John 2:3-6, anong sabi? We know that we have come to know Him if we keep His commandment. Whoever says, I know Him, but does not what He commands is liar. And the truth is not in the person, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Amen. Kung ano man ang ginawa ng ating Panginoon, siya ang portray na ating susundin because our Lord Jesus is the author and the finisher of our faith. Amen. Jesus is the same yesterday and forever. Amen. Hindi nag-iba ang ating Diyos. Kapatid, saying that you love God, don't obey Him is lie. It is easy to declare your love for Him. But it's not complete if you don't obey the word of God. If we live for Him, He must live as Jesus lived. Jesus lived life that's a completely obedient to His Father, na matupdin niya ang lahat o magampanan niya ang mga pinlano ng Ama sa Kanya. Kaya yung plano ng Diyos sa iyo, kapatid, kung gusto mong matupad, sumunod ka lang. Amen. Kung ang Panginoong Hesus, lahat ng pinlano ng Ama ay Kanyang sinunod, even in the death of cross, sumunod ka sa Kanya upang sa ganon matupad din ang ninanais at pangako ng Diyos sa iyo. Amen! Hallelujah! Masarap po ba ang pag-ibig ng Diyos? Napakasarap ng pag-ibig ng ating Panginoon, and true love for God is proven in our obedience. Andahan natin, true love for God is proven in our obedience. Kaya, tandahan natin, ang ating Panginoon, even in the death
naging obedient siya sa Ama, tinupad niya. Kaya kung tayo ay magiging obedient, tiyak ang lahat ay matutupad ang ating iningi. So mag-review po tayo. God loves and empowers to you to overcome the sin. If we have His love will cause to you to hate what is evil. Live in holiness, obey His word. And Romans 13:10, love does not harm to neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig ang siyang kabuuan ng mga utos. Amen! Kung wala kang pag-ibig, anuman ang gawin mo, kapatid, wala kang mapapala. We can overcome sin because of the power of God's love us. Kaya nating lampasan yan. Kaya nating pagtagumpayan ang anumang kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Dama namin ang pag-ibig mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, at inibig mo ako kahit ganito ako. Ngayong gabing ito, O Diyos, pinamalas mo sa amin ang iyong pag-ibig. Pag-ibig na walang katumbas, walang kondisyon, kundi ito'y kusa mong ibinigay upang sa ganon, Panginoon, na ang lahat ng iyong inanda sa kalangitan, Panginoon, na kung saan kami naroroon ka, O Diyos, sapagkat ikaw mismo ang nagsabi, kung saan ako nandun ay naroroon kayo, at kayo'y aking ipaghahanda ng matitirhan. Pagkatapos na matapos ang matitirhan na iyong ginawa, Panginoon, kami yung babalikan. Kaya naman, kami nga ay mapaparoon kung nasaan ka naniniraan. Salamat po sa gabing ito. Tatanggap po kami ng banal na punan upang alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At bawat isa sa amin, Panginoon, papanatilihin mo ang iyong pag-ibig na kung saan, O Diyos, sa lahat ng oras at panahon, kami po ay kausapin mo sa tuwing kami ay naliligaw ng landas, Panginoon. Nawa, O Diyos, makita namin ang iyong likuran kapag kami ay naglalakad sa mundong ito, sa ganon hindi kami maligaw. Salamat po! Inupuri ka namin at pinararangalan sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.